Okay, start na tayo. So, 8:14 na. So, hapon na lang yung iba. Okay, sinend ko na yung attendance form as well as yung survey. So, paki-accomplish na lang po within the day. So, magsasara po siya by 6 p.m. And then, ito po yung QR code. Yung kayo ng 10 seconds. In case habol kayo ng QR code. Pero yung link naman po ay nasa chat box. Okay. So, good afternoon, everyone. So, thank you for attending today's session regarding Chatbot 2.0 dealer training. So, mag-go live po tayo ng magpo-partial go live po tayo on August 6, 2024 without the service booking kasi may inaayos po kami sa service booking. So, magkakaroon tayo ng separate announcement if mag-go live na yung chatbot natin fully, including yung service booking. So, for now, sa August 6, partial go live lang po tayo. So all features and menus except for service booking on August 6, 2024. Okay? So before we discuss yung Chatbot 2.0, yung enhancements and yung new features na meron tayo. So let's do a hello. Naririnig po ba ako sa iba po? Kasi sa as per Sir Don, the audio daw po. Kindly confirm po if naririnig ako. Sir, naririnig po sa end po namin. Ayun. Hello Don. Okay. So, for a while, no, may question si Regine, no, sir. What if na-exit? As long as nakapag-attendance po tayo using the form, hindi po mawawala yung form ninyo, yung attendance ninyo kahit mag-exit sa Zoom. So, yun. Okay? So, let's have a recap po ng FB Chatbot 1.0 before we proceed with Chatbot 2.0. So, para mas ma-visualize natin, ma-understand ano bang naging changes, ano ba ang naging changes ng Chatbot 1.0 to 2.0. And in case yung mga digital NMPs natin na bagong assigned or even yung mga old digital NMPs na naka-assign, baka hindi rin talaga aware na merong chatbot sa ating mga dealer Facebook pages. So baka ang alam lang nila is mag-aabang sila doon ng inquiries coming in and then i-manually input nila yan sa mobile sales app. So mag-overview muna tayo and a recap ng chatbot 1.0. So currently, our chatbot 1.0, kung ano yung naka-install ngayon sa ating dealer Facebook pages, allows customer to perform a variety of actions directly through the chat interface. So this includes book a video call, explore ng vehicles, request test drive, request a quote, request a Nissan service for PMS and general services, and then other concerns. So again, yung chatbot po natin, 1.0 was implemented last year, July. So 1 year na po siyang running. So it's expected na yung ating dealer network, especially mga digital NMPs, are aware of the chatbot installed sa ating mga Facebook dealer pages. So hindi lang po sales-related activities ang meron sa ating chatbot, but we also incorporated, for example, for the likes of Nissan Service. So pwede rin po sila doon mag-transact for them to be able to book service sa ating mga dealers. So para aware din po yung mga digital NMPs, though you are tasked to sell, so may mga inquiries din po or may mga transactions po doon na non-sales related. So let us not be too excited kung yung mga inquiries po is or nag-chat or may mga kiniklik na action buttons, yun po pala ay more on
Nissan service ang kailangan ng customers. Next. So currently, ito po yung nakikita ng ating mga customers whenever they are to transact with the Facebook page. So example po natin si Nissan Southwoods. So let us say ako po ay first time customer na magvi-visit sa Nissan Southwoods. No record of any transactions. So first time ko mag-message sa kanila. So ganito po yung makikita ko na view sa side ko as customer. So pag click ko yung main menu, ipo-provide po ni chatbot yung carousel. Yung carousel, ito po yung list of menus na pag swipe natin pagilid, horizontal, makikita natin yung mga functions or features na pwede nilang ma-enjoy. Yun nga po, as mentioned earlier, book a video call, explore vehicles, test drive, and request a quote, hanggang Nissan service and other concerns. Lahat po ito ay button, action buttons po ito na pag kinilik nila, may corresponding forms and mariredirect sila sa mga corresponding sites. So speaking of forms, so kung video call po or test drive yung i-request ng ating customer, ito po yung forms na mga makikita nila. So una is magpipili sila ng model of interest, date and time, of course, kailangan natin mag-schedule, kailangan natin prefer. And then lastly, kailangan nila ma-fill out yung first name nila, last name, contact number. And if gusto nila i-provide yung email address, optional po yun. And then, kailangan nila mag-agree sa ating data privacy before nila masubmit yung form. Itong forms na po ito ang susi para ma-integrate po yung mga inquiries nila sa ating Yana hanggang sa mobile sales app ng ating digital NMPs. So without this form, hindi po siya automatically makikreate as lead record and activity sa ating mobile sales app. So yun. Kaya mapapansin ninyo as digital NMP, may makikita kayo automatic ng mga leads na pumapasok, coming po yun ng chatbot or websites. Kasi nakapag-submit sila ng form. And for request a quote, ito naman po yung view, nawala lang yung calendar dahil wala naman pong scheduling na mangyayari. So pili lang ng unit and then ang tawag dito, yung first name, last name hanggang contact number as well as yung pag-agree sa data privacy. And then as mentioned, Chatbot 1.0 pagdating sa Nissan service, nire-redirect lang po si customer sa Nissan Assist app. So either mag-login as guest si customer or mag-register siya ng Nissan Assist app. Pero ganun po yung nangyayari sa ngayon. So nire-redirect siya sa Nissan Assist app. Next, explore vehicles. So pag kinlik ni customer yung explore vehicles, i-display ni chatbot yung mga vehicles na up for selling. Tapos may option doon to learn more as well as request test drive na rin diretso or quote. So yung learn more, so doon yung mga brochures o other details para explain kung ano bang meron doon sa unit na yon. And then other concerns. So ang ipapakita sa carousel pag kinlik ni customer yung other concerns. So meron tayong see price list, check promos, tsaka calculate quote. So itong mga to, pag kinilik ni customer, i-redirect lang po siya sa website ng Nissan PH. So ito po yung sample. Ayan. So kung price list, see price list. So dadalhin lang po siya sa price guide ng Nissan PH. And if promos, currently down lang po yung nasa picture, pero dyan po siya nire-redirect. And then if calculate quote, dadalhin lang po siya sa finance calculator sa ating website. So dati po, yung mga ahente natin is casually lang nakikipag-engage sa mga inquiries coming from Facebook and then hindi po sa kanila minsan na-assign pag nag-chat sila kasi nga po randomly kini-create ng Yana kung sino pong next in line na ma-create yung lead record. So right now, we will be introducing chat with an agent para ma-assure po tayo na yung kino-communicate lang natin ay naka-assign din sa atin po
sa mobile sales app. Now we proceed with chatbot 2.0. So introducing the new features and its enhancements. So again, partial go live tayo ng August 6 without the service booking. So, ito po yung test page natin na gagamitin for this training. So, wala naman pong kinaibahan sa actual Facebook page na pinakita kanina like for Nissan Southwoods. So, for test environment lang po ito. So, what we did is we introduced chat with an agent on top of book a video call. And then we introduced another menu which is view appointments. Later discuss natin yan. And then check my VIN for service recall campaign checker. And then we enhanced book a test drive since pwede na po mag-reschedule and mag-cancel si customer. As well as book a service. So to further discuss each and every new enhancement or menu, so chat with an agent. So enables customer to request a live chat session with a digital NMP. So this will ensure a dedicated conversation and creates a corresponding activity record in Yana for improved tracking and follow-up. So instead of engaging with the customer agad-agad using the standard FB Messenger, we need the customer to be able to submit a form requesting chat with an agent para po makreate na rin siya ng activity record sa ating mobile sales app. And using a separate platform, dun po tayo makikipag-chat. Hindi na po doon sa Facebook Messenger ng ating dealer page. So later we will discuss yung platform na yon kung paano tayo makapag-live chat with an agent. Next, request a test drive. So enhanced. So customers and dealers can now reschedule, confirm, and cancel appointments. Dati po kasi pag nag-book si customer, ang assumption lagi nila is approved na po yun or confirmed. So wala pong idea si ahente if cancel na pala yon sa side ni customer dahil wala rin pong capability si customer mag-cancel wherein marireceive po ni ahente. So as well as rescheduling. Same goes for book a service on top of the rescheduling and cancellation capability as well as approving. So instead of ma-redirect siya sa Nissan Assist app, a new in-house interface po ay dinevelop sa chatbot. So parang medyo natural na po siya sa chatbot na parang hindi siya dinadirect na sa another site. But this will be discussed further pagdating ng go live natin, full go live. So i-announce po natin yan. Next, view appointments. Bakit po tayo naglagay ng view appointments? So this is a personalized list of all the customers' booking requests available now for easy access. So this allows them to review, reschedule, or cancel appointments. Kasi for example, given na meron po tayong test drive and book a service na capability, so kailangan ma-summarize po yun into one menu. Para hindi na po nila yun i-scroll back para lang ma-check if in case nalimutan nila kung minabook na ba silang test drive or PMS. So dito po sa view appointments menu, isa-summarize niya lahat ng bookings, not only for viewing, but if in case gusto niyang i-cancel or i-rebook or i-reschedule, kaya niya. So in this case, it will also provide advantage sa ating dealership tsaka sa cliente para aware po sila kung matutuloy pa ba yung booking na yun. Next, check my VIN. So this feature enables customer to check their vehicle identification number if kasama siya ng service campaign. So later we will provide a visual representation kung paano yan nangyayari. So no need for the intervention ng NMP
So, ipapasok lang ni customer yung kanyang VIN and then mag-reply na si chatbot kung kasama siya or hindi sa service campaign. Next, yung automatic activity creation. As mentioned earlier, so instead of manually inputting activities after receiving these activities from chatbot, automatic na po siyang kine-create ni Yana sa mga mobile CS app ng ating mga digital NMP. So, ang kailangan nilang ni digital NMP is to complete those activities. So, later we'll show them paano siya nangyayari. So, before we proceed with the chatbot menu, yung thorough um, presentation ng flow from customer hanggang mag-approve. So we will discuss first yung CMS portal kasi this will play a critical part dun sa success ng process ng ating chatbot 2.0. So this is technically not new kasi chatbot 1.0 pa lang yung CMS portal na po tayo. Hindi lang masyadong nagagamit kasi more on reports generation lang yung purpose nito and pag-dealer setup ng ating dealers, yung mga operating hours. Ngayon po, magagamit na natin to talaga kasi ito po yung platform na sinasabi ko para makapag-chat si client, si agent, whenever a live chat request is requested. So, hindi po tayo magme-message sa standard FB Messenger but through this CMS portal. We have two accounts, admin account and NMP account. So, let's discuss first yung admin account. Ang purpose po ng admin account, whenever we log into CMS using our user admin account, ang purpose po is mag-set up ng dealers. Next is mag-download ng reports. Usually, itong admin account will be assigned po siguro sa GRM, GSM, or mga team leader ng ating digital team para mag-monitor ng chatbot-related reports. So in here, pwede po tayong mag-download ng reports based on our liking. And then pwede rin po nating i-check kung ano yung mga dates na gusto nating i-cover. Kung buong buwan ba, 1 week lang, or this day, or buong year. So i-highlight lang po natin yon. Then click on download report. So ang ida-download niya is an Excel table. Next, aside from downloading reports, so pwede rin po makita dito ni admin yung lahat ng appointments ng ating digital NMPs. Kung tatlo yung digital NMPs mo, all of their appointments will be displayed here. So yun. And then pwede rin po natin siyang i-filter in terms of video call, test drive quote, and service. Next, makikita rin po natin yung mga live chat requests ng ating mga digital NMPs, ng ating mga customers under our digital NMPs. However, as an admin, hindi po tayo pwedeng mag-message on their behalf, but we are only here to monitor yung mga conversations nila. Kung may reply na ba to, kung timely ba sila nagre-reply, mga ganun, tama ba yung mga sinasabi nila or mga nagko-commit ba sila ng mali, mga ganun. At least mamomonitor na rin natin. But then again, hindi po tayo pwedeng mag-message or mag-transact on their behalf. Ayan. For example, gusto mo silipin tong conversation na to, next, isa sa yung pinaka-importante, yung dealer setup. So para po itong dealer auto-leap, ito po ay specific lang po for chatbot. Kaya nag-introduce tayo ng platform. So in here, update lang natin yung dealer name and then yung address, yung operating hours, working hours. Ayan. So i-tick lang po natin yung mga dates na applicable itong ganitong schedule. For example, 8 to 6. I-tick ko po is Monday to Friday. And if I want to set a separate operating hours for Saturday, add schedule lang po tayo. And then i-set up lang natin. For example, 8 to 3. Check natin yung Saturday. So yun. Next, appointment duration. So para saan po itong appointment duration? Ito po ay para dun sa calendar pag napumipili po ng schedule si customer.
So kung naka 1 hour po yan, yung makikita ng customer sa calendar ay nasa interval po ng 1 hour. So 8, 9, 10. Kung naka 1.5 hour po yan, so 8, 9, 30, 11. But we highly recommend na iset nyo lang po ito ng 1 hour kasi yun naman po yung standard na fina-follow natin para wala rin po maging conflict. Next, sa appointment type, to, quote and video call, pag naka-uncheck po yan, pag naka-uncheck po yung quote, hindi po siya magiging accessible sa customer side. So later we'll show ano ba yung magiging view sa kanila pag naka-uncheck to. Next, sa test drive availability, so naka-enumerate dito lahat ng test drive units but you have the capability to check and uncheck kung ano lang yung mga pwede nating i-offer as test drive. So dito po yung sa model of interest, yun lang yung mag-view and makiklik ng customers. So for this example, Terra, Patrol, and Urban po yung ating chinek. And then we click on save. So ito po dapat yung magiging expectation ni customer based po dun sa mga sinet natin from the previous slides. So pag nag-click siya ng request a quote, ito po yung lalabas sa kanya. This service is not available for this dealer. Please select a different service or visit another dealer page, mga ganon. Next, yung sa model of interest, since tatlo lang po yung ating chinek, so tatlo lang din po yung mapapakita sa kanya na possible na for test drive request, Urban, Patrol, and Terra. And for the available dates and time, since 1.5 hour po yung sinet up, then ganito rin po yung makikita nila. 8, 9:30, yan. Any questions po sa admin account before I proceed sa NMP account? Sa mga bagong dating, so ito po yung attendance form, paki-accomplish po ito. Please ensure na yung i-click po natin ng mga function is kung dalawa po, dual role po tayo, is i-check po natin parehas. Thank you. So continuing, no? So let's proceed naman sa NFP account. So NFP account is for digital NFPs. So dito po kayo magla-login para makapag-transact po kayo using for live chat request. And alternatively, pwede rin nyo rin po ito maging platform para ma-monitor po yung mga appointments na pumasok. Although available naman po siya sa mobile sales app, para lang din ma-utilize po yung platform, pinakita na rin namin dito yung mga appointments. But then again, yung primary objective or purpose po ng CMS portal for digital NMPs is for the live chat. Dito po tayo makikipag-chat, hindi po sa Messenger sa Facebook. So ayan. So sa live chat, so ayan po siya, meron tayong done and pending. So later explain natin kailan siya nagiging done. But lahat ng bagong live chat request sa pending po siya lalabas. So before go live, so hihingin ko po yung mga digital NMPs ninyo kasi ipo-provision ko po sila sa CMS portal. Ako rin po ang magsasubmit ng mga credentials sa inyo for admin and for NMPs. So ako po ang magbibigay ng mga user account details para makapag-login po kayo come August 6. So ito po yung email address ko. Yan, email nyo lang po ako. Yan. Okay? So, since meron po tayong test drive offering sa chatbot, we need to be able to know paano po mag-manage ng test drive vehicles. Kasi ito po ay importanteng malaman natin
Dahil yung mga vehicles po, tuwing nag-approve tayo ay nagre-reschedule, kailangan natin mag-assign ng test drive vehicle sa dealer Autolip. So for this slide, tuturuan ko po kayo paano mag-manage ng test drive vehicles. So there are two things sa pag-manage. So mag-register and mag-deactivate. So first is mag-register ng test drive vehicle. So para mas ma-visualize po natin bakit kailangan mag-manage ng test drive. So sa dealer Autolip, punta tayo sa test drive vehicle tab. So dito po kasi nakalagay or naka-display lahat ng test drive vehicles na pwede nating i-assign. Hindi po ito nakikita ng customers, but this is for the dealer's reference. So kung naka-active siya, then kasama po siya sa drop-down list na pwede nating i-assign. In every time na a-assign tayo, mag-approve and magko-confirm o magre-reschedule ng test drive. So, let us say gusto natin mag-add ng test drive vehicle or another plate number na pwede natin gamitin for test drive kasi si unit na isa, binenta na natin. So, punta lang po tayo sa Yana, sa workplace. Punta tayo ng common. And then, under employee maintenance, punta po tayo ng facilities / technician. And then, filter lang po natin yung view to all facilities / equipment. And then, filter natin yung type to vehicle para vehicle lang po yung nakikita natin. Ayan. So, upon filtering, makikita na natin ilan yung mga nakaregister na sasakyan. So, kung magdadagdag tayo ng sasakyan, click lang natin yung new. And then, sa name, ang ilalagay po natin dyan is plate number or CS number. Kasi yan po yung magdi-display sa dealer Autolip. So, for this example, plate number ZHU578. And then sa type, kailangan po ay vehicle ang piliin. And then sa objective ay new vehicle. Sa product code lang po ng model. So product code ng Navara. Manufacturer, standard Nissan. Vehicle brand is kung anong model. So Navara. And then yung VIN. So kailangan yung VIN, but this will not be displayed sa ating Autolip. But if in case kailangan natin siyang i-match using yung VIN na in-input, at least may reference po tayo. And then, huwag po nating kalimutan pumunta ng other information at iset po yung time zone. Although, kahit mag-try tayo mag-save, nalimutan natin siyang lagyan, mapoprompt naman ni Yana. So, bisitahin lang po ulit natin to bago i-save. Ayan. After saving, ganyan na po yung lalabas. And dapat po sa list, nandun po si ZHU578. And pag bumalik po tayo ng dealer Autolip, ayan po, dapat makita natin si ZHU578. Ayan. Kasi dito po siya magre-reflect. Pag mag-approve tayo or magko-confirm or magre-reschedule. Ayan. Dapat makita natin siya sa list of plate numbers. Alright? So kung kaya natin mag-register, dapat alam din po natin mag-deactivate para hindi na siya kasama sa ma-assign ng ating admins. So sa pag-deactivate ng test drive vehicle, let us say gusto nating i-deactivate si CS number 81500 sa gitna. Kasi nandito pa po siya sa drop-down list. Ayan. So punta lang ulit tayo dun sa test drive. Punta lang po ulit tayo dun sa Yana. Follow lang yung steps like ginawa before. Ayan. Hanapin po natin yung record ni CS number 81500. Click natin siya. And then upon clicking, hanapin lang po natin yung vehicle status. Ayan. Yung vehicle status po from active, gawin lang po natin inactive. Ganun lang po kasi yung flip. So pag change natin siya as inactive and then i-save, dapat po pag bumisita tayo ng dealer Autolip, naka-inactive siya. So in this way,
Pag nag-manage po tayo ng bookings, wala na po siya sa listahan. Any questions po before I proceed sa mga sa main features and menus ng ating chatbot? Sana po lahat ay aware na meron po tayo ding dealer auto lead na mini-maintain. Dahil siguro po yung iba po alam lang po ang dealer auto lead ay for service booking. But since na-implement po yung Nissan Assist app na meron na rin pong test drive, ay sige po, Nissan NCB team. Hello po, great news and day po. This is William po from NCB. Mag-ask lang po ako, would we be having a material po after this session? Magkakaroon po ba kami ng copy ng presentation? Yes po, both yung recording as well as yung deck, ipo-provide po yan ng Nissan Academy. So yun. So, All right, after this sir. Thank you session. so much po. Okay po. Any other questions po? So again, to continue yung Nissan Assist app po kasi since introduce po yung test drive capability na ino-offer sa customers, so kaya po nagawa din sa dealer Autolip na may test drive booking po tayo. So hindi na lang po siya for service booking but for test drive po. So if there are no other questions for regarding dun sa previous slides, so diretso na po ako sa pag-explain ng menu. So first, chat with an agent. So again, this is a new feature on top of the book a video call for chat nasa chatbot 1.0 pa. So bakit inintroduce yung chat with an agent? Actually, plantilla na po ito ng chatbot 1.0, hindi lang na-push. So, binuhay po namin yung chat with an agent for chatbot 2.0. Also, this will help din po na to ensure na yung chinachat ng ating agents ay may corresponding activity and lead record sa side nila. And with the help of chat with an agent using the CMS portal, we can also monitor po and have a database ng naging conversation. Tapos, as mentioned, in every feature or activity na matatapos, meron din pong survey na binibigay si client. So at least dito, ma-evaluate din natin yung performance ng ating NMPs every every transaction or every activities na natapos. So customer point of view, so paano siya magre-request ng live chat with an agent? So from the carousel, so hanapin niya lang yung chat with an agent. Pagka-click niya doon, lalabas yung model of interest. Pili lang siya. So let us say Navara. And then fill out yung form, name, hanggang contact number yung mandatory natin. Yung email address will be optional. So good na lang kung i-provide niya yun. And then, kailangan niya mag-agree sa data privacy. So, upon clicking chat with an agent, so may confirmation window dito na you will be connected and a corresponding spiel reminding the customer na while you are connected with an agent, hindi magiging available yung chatbot. So kasi pag nag-click po si customer while live yung chat, mariresolve po yung chat, mapuputol po yung connection. So pag click niya yung yes, assist me, so yun na po yung queue, yun na po yung queue natin na kinoconnect na po tayo sa dealer NMP, as a digital NMP. So in this way, magme-message na po si client ng kanyang concern and hindi po dapat magme-message or magre-reply si digital NMP using the standard messenger but ito po yung queue niya na i-check yung mobile sales app niya if sa kanya po napatapat yung live chat request. And if sa kanya po napatapat, ayan, monitor niya lang po sa open activities. Kung sa kanya po na-assign yung live chat, then that's the time na magla-login na po siya sa CMS portal. So this portal o CMS platform, yan po yung magiging way para makapag-chat tayo sa customer. Ayan. So hanapin niya lang si Giancarlo Bobila and then makikita niyo na yung message and pwede na sila mag-exchange ng replies.
Ayan. The customer will message through the standard messenger pero si digital NMP will be using CMS platform. Ayan. Next, pwede din po tayo mag-resolve. Pag sinabing nag-resolve po, i-close na po natin yung ticket or yung live chat. So, but please be wary of using this button. Kasi unless po tapos na talaga yung usap ninyo or nakapag-communicate na kayo ng maayos with customer na yung magiging succeeding communication will be through phone call, text, email, or other mode of communication outside chatbot, tsaka nyo lang po siya i-click as yes, resolve. Kasi pag na-resolve nyo po ito, madi-disable na po yung capability ninyong mag-message sa customers. So, hindi na po yun ma-reopen. So, yan. So, hintayin nyo na po ulit na kung mag-request ulit ng live chat request si customer, is ayun nyo po mapatupad. But there are two ways na mariresolve po ang ticket as mentioned earlier. Una, through the agent kung i-resolve niya. And the next is if nagpipindot si customer ng ibang button while nakikipag-chat. So, yun yung mga ways na pwedeng ma-resolve. So, while you are discussing things with customer, so remind him po na refrain from clicking on any button para hindi maputol yung live chat. So, ayan. So, Lang? wait na. Ayan po. So, pag na-resolve siya, so mapupunta po siya sa done. So, doon nyo po siya makikita. And as mentioned earlier, every after tapos ng activity, meron po tayong survey na binabato kay customer para ma-rate po yung experience niya. Any questions po sa live chat with an agent before I proceed with book a video call? Sige po, iPhone user. Hi, sir. Annabel Ortega from NIS, sir. Sige po. Ask ko lang, sir, meron po bang any notification from Digital NMP na may nag-i-inquire po doon? Yun po. Actually, yan pa rin po yung wino-workout natin with Technosoft na yung sa mobile sales app magkaroon na talaga ng notification. But until now, we are still planning it po na ma-implement yung notification. Kaya ngayon, ma'am, more on proactive browsing po tayo or checking ng mobile sales app every now and then kung may pumasok na activity request. Okay, sir. Sige po. Noted po. Ako. Thank you. Okay po. NCB team. Sige po. Hello po. Si Paolo po ito from NCB. May question lang po kami about sa agent po na may access po sa may application for Chatbot 2.0 po. As Opo. of the moment po kasi meron po kaming nirarun na mga automated ads sa NIS, NTU, NTR, NCB at saka NPG po. Allowed po ba kami na gawing digital NMP lahat ng NMP na meron kami sa branch po? Kasi po, yung nagiging procedure po namin dito kapag may automated ads po, all of them po merong mga scheduled po per day na sasagot po ng mga inquiries. Pwede naman po gawin natin siyang digital NFP lahat. However, yun nga po, unless otherwise kapag submit ng form si customer, tsaka lang ma-assign sa kanya yung lead na yun or activity. Pero kung casually lang po kasi nag-message si customer without submitting ng form, ang magiging response lang talaga is through the standard messenger. So, it's either manually niya i-input yung customer na transact niya para magkaroon ng lead record. Nasagot ko po ba yung tanong? Yes, sir. Halimbawa naman po, meron kami naka-run na automated ads. Pag po kasi nagkiklik si customer dun sa automated ads namin, automatically po, nagda-direct po siya sa messenger ng pages Tama po. po. Mhm. Saan po siya papasok?
Sa chatbot po or sa messenger po ng pages? Actually, nung tinesting ko po yung sa automated ads, kasi nagte-testing din ako no, sa may mga dealers na may ads. Pag kinlik yung send message, nadadirect siya sa messenger. So, parang walang way na ma-pull out yung carousel. Unless otherwise, tech-savvy si customer, hanapin niya yung main menu. So, lahat doon, kung from automated ads, mag-message na lang agad si customer without accessing yung carousel. So, messenger lang po talaga yan. Walang pumapasok sa chatbot. Okay po, sir. Clear po. Thank you Okay po. po. So ideally, mangyayari yung ganong situation sa chatbot if personal siyang bumisita ng page and then hinanap niya agad yung main menu para mag-request ng chat with an agent. If diretso siya nag-message without exploring yung chatbot menus, yung carousel, then no choice tayo, sir. So talagang kailangan siyang i-transact ng ating digital NMPs through the standard way, which is yung sa messenger po. But then again, kung gusto niyang gawing lead record niya yon, manual niya po yun i-input kasi never naman nakapag-submit si customer ng form. Any other questions po? Kaya lagi namin nire-remind din po sa digital NMPs. So please be aware or maging conscious po tayo dun sa mga nare-receive natin na words or messages coming from the Facebook. Kasi yun nga po, pag nag-click po kasi si customer ng action button, may mga words po talagang mababato. So kung main menu tapos nakita nyo main menu, then let them explore po yung chatbot. Pero kung madidistinguish naman po natin yung kung yung message is really direct sentence or question eh. So, pwede natin yun i-consider na hindi talaga siya nag-send ng form. Mas prefer niya mag-chat yung casual way. Hindi na siya nag-request ng live chat with an agent. Then that's the time na pwede na po tayo mag-transact using the usual communication method. I-manual na lang talaga natin ng lead creation. Next is book a video call. So ito po ay existing na to. So a refresher lang po ito if in case yung mga dealerships, yung dealership natin hindi pa aware sa functionality na to. So again, point of view ni customer para siya magbo-book. Hanapin niya lang yung action button ng book a video call. Nissan Navara. And then pili lang siya ng calendar at sa calendar ng date. Fill out yung first name hanggang contact number and then submit yung form. And then a confirmation message will appear na nag-confirm confirm po yung video call. So, please take note na ang video call po natin ay walang scheduler like our service booking and test drive. So, ang assumption ni customer dito ever since ng chatbot 1.0 ay confirm po yung schedule na binato niya, which is alas 8. So, it's important po na yung mga NMPs natin is monitoring their mobile sales app or inquiries or activities na related sa video call. Kasi nag-expect po si customer na tuloy po yung ganitong schedule. Though wala po tayong reschedule, but we have naman na cancellation. So later, pakita ko po kung paano i-cancel. So sa cancel, may inform naman po si customer na cancel. However, rescheduling is not possible. So ayan. So again, assuming na ginagawa ni NMP na mag-monitor ng kanyang activities sa mobile sales app, waiting for new requests. So yan. So may pumasok na dummy test, a video call. Pag kinlik mo po yung activity record, makikita nyo po sa dulo sa notes yung URL ng video link. Para on the day and time na mag-video call na kayo, i-copy paste mo lang po ito sa Chrome browser nyo para po sa browser para po ma-access o ma-redirect kayo sa video call window. Alternatively, you can use the CMS portal to access yung joint video call. So login lang kayo, hanapin niyo yung appointment na yon.
And then, open nyo siya. Puntahan nyo lang yung join video call link. Again, kiklik nyo lang po ito on the day and time na mag-video call na kayo. Ayan. So, kasi pag tinry nyo po yan, ito po yung lalabas. Parehas po sa kliyente. So, pagdating sa cancellation, if in case gusto nyo i-inform si customer na ika-cancel, click nyo lang po itong cancel sa CMS portal. So, may cancellation message na rin pong lalabas sa customer. Para at least, hindi naman po mabigla si customer na walang sumasagot sa kanya na NNP on that day. Or alternatively, given na naka-receive naman po kayo ng details ni customer sa mobile sales app, discuss nyo na lang po dito. Tawagan nyo na lang po si customer of any changes or updates. Dahil hindi naman po masasubmit yung form kung wala siyang na-provide na mobile number. Next, book a test drive. So again, we have 6 scenarios to discuss pagdating sa book a test drive. So approved, rescheduled by dealer, rescheduled by customer, canceled by dealer, canceled by customer, and expired. So umpisahan po natin sa sa approved. Approved meaning yung binook po ni customer ay walang conflict o readily available po siya i-confirm ng ating dealership. Okay? So again, magbo-book si customer ng Navara, July 16, 9 a.m. So Binika, contact number, submit siya ng form. Ayan. Magme-message sa kanya si chatbot na we will send you another message once your test drive schedule is confirmed. So meaning, for test drive, kailangan pa po ito i-confirm or i-approve ng dealer. Sa digital NMP point of view, sa test drive po tayo mag-aabang kung may pumasok na pong test drive request. So ayan, so upon casually refreshing, nakita nyo may binimik na pumasok. Ang status po niyan initially is book. So either i-follow up nyo po kay dealer admin so nag-approve using dealer autolip. Ayan. So sa dealer admin point of view, log in lang po kayo sa dealer autolip. Hoping na aware po yung mga participants ngayon na may dealer autolip. Ayan. Punta lang po kayo sa settings, test drive, then madire-redirect na po kayo sa listahan po ng mga test drive requests na kailangan ninyong i-confirm. So for this scenario, walang conflict, so approve lang po natin. Hanapin nyo lang po yung check icon, click nyo yon and then confirm nyo lang na you'll be approving. Assign po ng plate number. Again, ito po yung listahan po is related po ito doon sa managing ng test drive. So assign ka ng plate number. Ayan. Upon approving, mag-change yung status to approve. And pag binisita ulit ng digital NMP, ito say binabantayan niya talaga yung test drive na yon, no? So magiging approved siya. And sa customer's point of view, magme-message po si chatbot na ng confirmation na confirm na po yung inyong booking. And may advice din po doon na magdala ng valid driver's license. So yun. So that's for approved scenario. And and nagme-message din po si chatbot sa customer 2 hours before ng appointment to remind him or her na meron siyang upcoming appointment. So yun. Next scenario is rescheduled by dealer. So of course, normal naman na nangyayari to na pwedeng may mga sudden issues na na-encounter or may conflicts biglaan, hindi pwede sa ahente, hindi pwede sa unit, o kailangan natin mag-reschedule. So in here, initially, again, July 17 po yung schedule, 9 o'clock. Again, book po yung status muna. And then sa dealer admin, dahil gusto natin mag-reschedule, hanapin lang po natin yung calendar icon sa gitna. And then pili po tayo ng date na ipopropose si customer. Let us say July 18 ng 3 o'clock.
assign ng plate number kung kailangan paltan, and then yung reason, and then click on reschedule. Ayan. So magiging rescheduled by dealer na po yung ating status. And sa side naman ni customer, ni NMP, magiging status niya is rescheduled. And for the customer's view, so magbabato si chatbot na message, and then naka-breakdown po doon yung proposed appointment, which is yung bagong schedule. So 7:18, 3 o'clock. And kailangan po mag-confirm ni customer lagi tuwing may reschedule kung mangyayari. So within 24 hours, dapat ma-confirm ni customer, dahil pag hindi po ito na-confirm within that window, makakancel po yung test drive booking. So kailangan po ni customer uli mag-rebook if nagkataon na cancel or nalimutan niya mag-approve. Ayan. Pag nag-confirm siya, another spill will be appearing, confirming po yung kanyang test drive new schedule. Ayan. And sa side naman ni NMP, magiging confirm na siya. And sa admin point of view, pag chinek niya yan, confirm na siya. Next is rescheduled by customer. So, ano-anong instances pwede itong mangyari? Either nag-book si customer and then naalala niya ulit na, ay, mali ata yung na-book ko. Or biglang may sudden na conflict sa schedule niya, so kailangan niyang i-reschedule ulit. Or nag-propose si dealer pero hindi pa rin siya payag. May option din kasi siya mag-reschedule. So for this example, July 20, 10 a.m., kay Soto. Ayan. So let us say naalala ni customer, ay mali na book ko, baguhin ko. So upon booking, pwede niya agad i-click yung view appointments dahil mali siya nang na-book. Instead of canceling and rebooking, i-reschedule na lang niya. So hanapin niya lang yung appointment, click niya yung arrow button, and iset niya lang po yung bago niyang date na prefer, which is July 20, 1 p.m. And after clicking that one, so magme-message po si chatbot na you have rescheduled a test drive, and again, this will require confirmation of Nissan. And sa side naman po ni NMP, makikita niya rescheduled po yung status. And sa admin's point of view, rescheduled by customer. So yun. So if in case okay naman po yung proposal ni customer or yung preferred new schedule niya, approve natin. Ayan, same process. Approve. Approve din po sa side ni agent and sa side po ni customer. Ayan. Wait lang po. Ayan. Sorry, nalimutan ko po, no? So, upon go live, it may be available, baka mapansin nyo po na available itong reschedule and confirm. So, please be reminded po na huwag po natin itong gagamitin. Kahit po nakapag-confirm na po si customer through phone call sa inyo, kailangan po, ang click nyo pa rin po ay reschedule. And kailangan pa rin po mag-click si customer ng confirm button sa kanyang messenger. Hindi po ito mag-work properly, itong reschedule and confirm. All rescheduling should have the confirmation of the button, physical confirmation of the customer by clicking the confirm button. So yun po. Ayan. Next po is canceled by dealer. So ito po yung mga hindi natin ina-encourage na mangyari, but there will be instances na may mga reason naman talaga na kailangan i-cancel.
pwedeng emergency purposes, or si customer po yung mismong nag-contact sa inyo na kailangan niyang ipa-cancel. Pwedeng hindi siya maalam sa chatbot paano mag-cancel. Hindi pa niya na-explore. So, itinawag po sa dealership para i-cancel. So, pwede pong ganun yung scenario. So, sa point of view ni customer, so, ayan. Sorry. Ayan. Let us say, i-reject na po ni dealer. Dahil ang reason po ay customer called and requested to cancel. So confirm lang po natin, nagka-cancel natin, and magiging rejected na po yung status. So pag dealer po initiated yung cancellation, rejected po ang status. Pero pag customer cancellation, initiated ng customer, canceled po ang status. So ayan. So sa customer's point of view, may makukuha din siyang spill, may marireceive siyang spill na general, covering po either nag-expire siya or na-cancel siya ng dealership. Ayan. Ayan po. And then sa point of view ni agent, so rejected siya. Ayan. Next is canceled by customer. So may mga instances naman talaga din na bago isip ni customer, kinancel niya talaga tuluyan. Hindi na siya nag-reschedule or nag-rebook. Let us say, hindi pa siya decided talaga kung kailan ulit. So punta siya sa view appointments, hanapin niya yung appointment na gusto niya i-cancel. Ayan. And then i-confirm niya lang, yes. And may spill din po na may corresponding spill din po na mag-a-appear na you've canceled a test drive. And sa side ni admin, makikita niya si Piolo Pasma ay canceled na po. Ayan. Next, expired. Same lang po siya sa canceled. Kaya lang po nag-expired, as mentioned earlier, is hindi po nakapag-confirm si customer within 24 hours. Yun lang po yung scenario na pwedeng mag-produce na itong expired. So same lang din po yung spill na makukuha niya. So it's either you were not able to confirm yung appointment or the dealership may have adjusted the appointment. So general spill po yung marireceive. And we will be showing ulit yung carousel if in case gusto ni customer mag-rebook ulit or tanungin ano nangyari dun sa booking niya. Any question po sa mga diniscuss before we proceed with a refresher again on starting and finishing test drive? Okay, kung walang question, for a while lang po. Okay. May share my screen. Ayan. So, mag-refresher po ulit tayo on how to start and finish a test drive. Kasi since we have this icon, yung test drive icon, dyan na rin po kasi natin dapat i-start and i-finish yung test drive appointment na marireceive natin. So if we are aware, sa activities po kasi, sa normal activities, pag kinocomplete po natin yan, ginagamit po natin tong three vertical lines to complete or cancel. But for test drive activities, may separate icon siya on how we will manage yung test drive appointment. So how do we start a test drive appointment?
So, let us say na nasa araw na tayo ng schedule. So, punta lang tayo dun sa test drive. Dito tayo. Pakita ko lang. Click nyo lang po itong icon na to. Ayan. So, dadali na po tayo dun sa test drive list. So, ito po yan. Ayan. So, hanapin po natin yung account o yung lead o yung customer, yung appointment record. Let us say for Hashim Porsche, um, click lang, upload muna natin yung driver's license and then tsaka natin i-click yung start test drive. Kasi hindi po tayo makapag-start ng test drive kung walang driver's license na naka-upload. Next, confirm lang and magiging in progress na siya. Ganun lang po ka-simple. And then, if tapos na yung test drive, balikan lang uli natin yung record and then click lang po natin yung finish test drive. However, kailangan po nating ilagay yung last vehicle mileage. Depende po dun sa odometer ng sasakyan. So it's important po ng mga ahente, wag pong bababuyin or basta-basta lang po ilalagay yung vehicle mileage for the sake na masubmit. Kasi po maapektuhan po yung susunod na NMP na mag-finish ng test drive using the same unit na naka-assign. Kasi kung basta-basta nyo lang po ilalagay yung mileage, hindi nyo chinek yung odometer, tapos napalaki yung mileage. So kung yung isang NMP na maayos po, accurate po, sinusunod yung process, sinundan yung odometer, however, yung odometer reading na actually is lesser than what you have inputted, hindi niya po ma-finish yung test drive. Hindi niya masasubmit. So mag-error po. So si agent, baka manghula na lang din po ng odometer na mas mataas. So sisira na po yung record. Kasi as long as mas mataas po yung in-input, mako-close po yung test drive. So ingatan lang po natin na may input po ng accurate yung last vehicle mileage. If in case po, hindi po naiwasan na mali talaga ng pindot na overlook, na dagdagan ng zero. So, iticket lang po natin sa Technosoft para po ma-change kasi wala po tayong way currently within the portal to modify the last vehicle mileage. So, yun. So, upon clicking on sa finish test drive, so magiging completed na rin po yung test drive. Any questions po before I go to request a quote? Ay, sige po, NCB. Hello po ulit. I-clarify lang po namin yung about po sa may test drive. Kung mag-work lang po yung process na to kapag lang po ang transaction ay nangyari sa chatbot. Tama po ba? Opo, chatbot tsaka yung sa Nissan Assist app. Yes po. Pero kung sa walk-in po, kung ano po yung procedure na ginagawa pag walk-in, hindi na po kailangan dumaan sa ganitong process. Tama po. Yes po, yes po. Wait lang po. Okay. So, Sige po, sir. Thank you tapos po. hello po, wait lang. Sa test drive po kasi sir, pwede rin po kasi tayong mag-utilize na rin dito kung kailangan natin mag-schedule. Yung ahente, pag may walk-in, ito po. Nakikita po ba yung screen ko? Yes po, sir. Nakikita. Ito. May plus sign po dito. Ayan. So, Navara. Ayan po, ilalagay po natin yung in lead record. Pati yung date and time. Parang tayo na po yung nag-i-schedule. Kung aware po yung ente. So pag sinubmit po niya, he or she is scheduling the test on behalf of the customer. Kahit walk-in pa po yan. So i-approve din po yan using Dealer Autoliv. So pag mag-start and finish tayo ng test drive, ganun din po. Na nasundan, nag-gets po ba or nasundan? So si ahente, may nag-walk-in, punta siya ng test drive, click niya po yung plus button, click niya yung vehicle na gustong i-test drive. Yan. Hanapin niya yung potential customer. Yan. Kung bago man yan,
Sa name na lang po tayo. Duration, ayun, 60 minutes. Date, ngayong araw. Tapos, alas 5. Driver's license, upload po natin. Submit. Wait lang ako. Kailangan pala. Wait lang po, wait lang. Hmm? So hindi lang siya nagpo-proceed kasi may existing test drive po sa system. But ganito po yung yung magiging process. So hanapin yung lead record tapos i-schedule lang po ni Aente. So nag-guess naman po siguro sa NCB. Wala ma-sure kung alin dito yung walang test drive. Ayan. Si Julius Babaw. So nag-schedule si agent on behalf of the customer. So, ayan. So pag binisita niya yung test drive niya, ayan, Julius Babaw book. So kailangan pong bisitahin ng dealer admin sa Autolip para i-approve yung test drive ni Julius Babaw. Ayan. So hindi po si agent ang mag-approve ng booking, but it will always be through the dealer Autolip po. So pag na-approve po yan, so balik lang po ulit tayo dun sa step start vehicle, start test drive. So yun. Na-explain ko po ba? Sorry na tagalan. Yes po, sir. Clear naman po. Ayan po. Yung po bang tinutukoy niyo na normal process is yung magkikreate siya ng activity po dito? Yun po ba yung tinutukoy ninyo? Or walk-in? Yung sa walk-in po, sir, kumbaga po yung yung magiging mabilis po na process para po automatically book po sila that day. Ganun po. Tsaka yung details po nila. So yun. So yun, bali kung nako-coordinate naman po sa admin nga po, ma-approve naman po agad yun. Basta may access po kayo dun sa Autolip. So, yun. Basta for the purpose of recording, dito po siya isiset. Ayan. Kasi pwedeng mauna naman po yung test drive tapos to follow na lang po yung ibubook kung talagang urgent po on that day. Next po is request a quote. So ito po ay existing na po sa Chatbot 1.0. Again, refresher lang po. Click lang ni customer yung Sir Nissan John Homer. Yes po. Sir, check ko lang po sa dito kasi sir sa isa ilo po practice po ng sir. Kapag po nag-walk in po si client and then gusto na mag-test agad,
hindi po kasi Sorry sir, medyo mahina po yung ano. dahil doon po namin nilalagay sa activity. Okay. Hello, sir. Medyo mahina Hello. po sir. I-chat ko na lang po, sir. Sige po. Sige po. Sagutin ko po later. Opo. Tuloy ko lang po yung request na code. So for request a quote, click nyo lang yung request a quote tab, icon, action button, pili uli ng model, submit uli ng form. So ganun lang po kasimple. And abang lang po si digital agent kung may na-assign sa kanyang request a quote na activity. Yan. Buksan niya lang yung record para makita yung email address or phone number. Next, view appointments. Ito po yung itsura pag kinilik ni customer yung view appointments. So para makita niya yung summary ng bookings na meron siya, regardless if it is pending, booked, rescheduled, or canceled. So in this way, binibigyan natin ng capability si customer to ma-view in case malimutan niya yung time na na-book niya or kung gusto niya mag-reschedule or mag-cancel. Ayan. Ito po yung process para makapag-reschedule siya. Nang hindi na niya chine-check or binabrowse uli pabalik yung message niya previously. Ayan. Next is check my VIN. So ito po ay pag kinilik ni customer, ang intent purpose lang po nito ay ma-check ni customer yung VIN niya if affected ng service recall campaign. So optional lang po yung first name and last name para naman hindi sila maabala masyado kung ayaw nila talaga mag-share. So yung vehicle identification number dapat lang maging 17 characters. And then upon clicking, i-validate yun sa Yana and then magbabato ng response si customer if yung VIN niya na in-input included ng replace seatbelt or adjust bolts. And if included ng service recall campaign, like ito sample natin is replace seatbelt and adjust bolts. And mapoprompt na rin siya if in case kasama siya sa service campaign na makapag-book, ma-redirect siya sa book a service. Ayan. Before we go to automatic activity creation, sagutin ko lang muna yung question ni Sir Nissan John Omer. Ang practice nyo daw po sa Iloilo ay pag we walk-in, doon po sa activity. Same po nung tinanong ko kanina, no? Ang concern ko lang po dito kasi sir, is mas maganda ma-practice po natin doon sa tinuro ko para nare-record po yung odometer ng sasakyan. Tsaka para mas meron po tayo centralized may centralized tawag dito, centralized scheduling kasi po pag binuk po natin doon tapos na-record po sa dealer Autoliv na meron pong naka-book po, mawawala na rin po yun sa calendar ng mga customer. Hindi na rin po sila mapoprompt na i-click po yung time slot na yun kasi nga po na-schedule nyo po using yung standard na scheduler. Kasi kung sa activity lang po, hindi hindi po mabablock po yung time slot eh. Kung sa normal activity nyo lang po ilalagay. So yun. Ayan. Sige po, thank you po. Although pwede po ganun pa rin pero we encourage po na we use yung tamang proseso po. Kasi tulad po na makakapag-upload po tayo ng driver's license, mga ganun. Ayan. Next. Next, automatic activity creation. So, sabi ng isa sa mga pain points ng ating mga dealer digital NMP is, yes, may na-create niyang lead record pero kailangan pa nilang mag-input ng activity manually. So, nahaselan sila. Although hinihingi nga ni SIS, dapat may activity.
Wait lang. Ayan, sorry. Provide. Sorry. So, continue po tayo. So, automatic activity creation, meaning lang po nito, pag may nagawa pong lead record, or kung hindi man siya fresh lead, may bago activity ni request si customer, automatic na po siya makikreate sa activity tab nung lead record na yon. So, una, before we discuss yung automatic activity creation, although related po ito, bakit po sa activity tab po tayo nagmo-monitor doon sa mga previous slides? Bakit po hindi sa lead record po tayo nagmo-monitor? Bakit po sa activity? Because remember po, currently, ang chatbot and website leads or inquiries or activities, pag si Giancarlo Bobila po ay fresh lead, for example, kay Nissan Davao, first time niya nag-request sa chatbot or website, makikreatean siya ng lead record. Tama po kasi fresh lead. However, if si Giancarlo ay nag-transact uli sa chatbot ngayon, nag-request ng another activity, ang ginagawa po niya na ngayon currently for chatbot, nag-create po rin ng bagong lead record. So meron po tayong duplicate leads under the same name. And yung isang lead po, yung bagong lead record na na-create, kay General Sales Manager po na-assign yon. Kasi kailangan niya po yun i-reassign ulit dun sa NMP para makita po ni NMP. So medyo ang daming proseso. And isa pa pong naapektuhan doon, hindi po agad na-accommodate yung request na bago kasi nga nasa listahan po pala ni GSM. Unless na-monitor ni GSM yung mga leads na yon, tapos ma-transfer niya on time, tsaka lang po siya ma-accommodate ng ating ahente. Ngayon, ang mangyayari, if returning lead po si customer at may record na po sa Yana initially as lead, yung succeeding na activity request sa chatbot, iti-treat na lang po siya as activity. So, hindi na po siya kikreate ng bagong lead record, but the system will treat those succeeding activity requests as an activity. And yung lead record po ay hindi marireassign sa ibang ahente. Mapipreserve pa rin po yun sa original NMP. Yung activity lang po yung pwedeng malipat-lipat depende kung sino yung available during that time na digital NMP. So for a more para mas maintindihan po, ito po. So scenario, lead and activity assigned to original agent. So itong scenario na po ito is by chance po, hindi po ito standard. Let us say si Myra Gonzalez ang ahente and si Julius Babaw po yung kanyang lead. So nagawa yung lead record ni Julius Babaw under her name dahil yung first instance na nag-request siya sa chatbot, siya po yung na-assign. And yung activity na ginamit niya para do sa first instance na yan ay request a quote. Kaya may activity din pong na-create na request a quote. Kaya ang magiging task na lang po ng ahente or ng NMP is to complete this task. Hindi na po niya kailangan manually encode tong Nissan Alabang, number, date, etc. etc. So, i-complete nyo na lang po. Ngayon, yung isa po, let us say si Julius Babaw ay nag-request po ng video call today. Hindi po certain or assured na itong activity na ito ay ma-assign pa rin po kay Myra Gonzalez. But for this instance, nataon lang po na sa kanya rin po na pa-assign.
Kasi pwedeng siya lang po yung online during that day or siya po yung next in line to receive that activity coming from chatbot. So mapapansin niyo po dyan. So yan. So ito din po to show you yung automatic activity creation. So no need for the agents to manually input. Yan. Mimi, dinara po ni Perdel Fran. Wait lang po ah. Next scenario, activity assigned to different agent. Lead with original agent. Again, as mentioned, hindi po marireassign yung lead unless i-reassign po siya talaga ng dealer. Pero on standard process, lead will stay with the original agent kung kanino siya na-create initially. Yung activity lang po yung marireassign or ma-assign sa iba, depende po sa situation. So, sa chance. So, example, si Eileen Bautista, yung ahente, and what we are monitoring is Eliza Mendoza. Na-create yung lead record sa kanya using live chat ng first time. Ngayon si Eliza nag-request din ng video call. So kanino kaya ito mapupunta? Kay Eileen ba talaga dapat? So hindi po siya sure na kay Eileen mapupunta. Pwedeng sa iba po siya mapunta like kay Myra Gonzalez. So which is why it's important for NMPs to monitor po yung mga chatbot related inquiries or activities sa activities. Kasi hindi na nga po nagagawa ng lead record na bago. Activities na po yung ginagawa if returning lead. So kung sa leads lang kayo magmo-monitor, ang mamomonitor nyo lang po doon yung mga fresh leads. Pero kung may mga activities po na na-assign sa inyo pero under ng ibang lead, lead ni ganitong ahente, hindi nyo po siya makikita sa lead record. Sa open activities lang po. So for example, si Eliza Mendoza na video call sa inyo po na kay Myra po na assign. So siya po yung task to communicate with Eliza for the video call. Mapapansin nyo rin po pag binuksan ni Myra Gonzalez yung activity, makikita niya doon yung original NMP, si Eileen Bautista. So in this way, may help din po si ahente accommodating NMP kung sino yung kakausapin niyang ahente para ma-refresh siya or ma-inform siya ano ba yung naging usapan dito. So yun. Again, we implemented this logic dahil nga po chatbot request, so dapat ma-accommodate po agad yung mga inquiries ni customer. And since kayo po yung digital NMP and through chatbot po nag-request, kayo rin po yung dapat mag-accommodate nung concern or nung activity request. And isa pa po, may iwasan naman po mangyari ito na may second instance na mag-request si customer sa chatbot pa rin kung the first time na nag-transact siya sa chatbot and accommodate nyo, naging satisfied na po siya sa usapan ninyo. So yun. So dapat from the first instance na nakausap nyo, na-inform nyo na si customer na yung mga succeeding communications will be through other mode na po like phone call, text, email, mga ganun. Or your personal messenger. So, I hope malinaw po yung automatic activity creation. Yan. So, ito po explanation bakit sa activities po tayo dapat monitor. Activities and test drive. Hindi po sa leads. Kasi papasok lang po sa leads kung yung nag-inquire na customer ay bagong customer po ng dealership nyo. Pero kung returning lead siya, returning customer, nag-inquire uli sa Nissan Cabanatuan, bawa po, nag-walk-in si Carlo sa Cabanatuan. So, manually inputted siya ni ganitong ahente. Pero si Carlo nag-transact sa chatbot, nag-request ng quote. Of course, sa digital NMP po siya ma-assign, hindi po dun sa ahente na nasa showroom. Ayan, mga ganon. So, lalabas po dito, Carlo Bobila, original NMP, yung showroom NMP. Pero ang task po mag-complete ng request ay si digital NMP. Ayan. Any questions po? We're already sa last slide ng ating presentation.
Sige po, Nissan NCB. Hello po ulit. Hindi ko po alam kung nasabi na po ito, pero about po dun sa may assigning po ng mga digital NMP. Yung mismong system po ba yung mag-a-assign sa kanila or yung mga admin po per branch? System po ang nag-a-assign. Kasi tulad niyan sa next slide ko po, it is required for the digital NMPs to log in daily sa CMS portal kasi that will serve as their attendance po. Dahil pag hindi po sila nakapag-login, hindi po sila babatuhan ng system ng activities coming from chatbot. For example, 3 po yung assigned digital NMP. Kung hindi siya kung dalawa doon hindi nag-login, isa lang nag-login. So si digital 3 lang po yung mababatuhan ng activities. And if in case si digital NMP ay log in ng alauna, let us say half day siya, so yung activities starting from 1 p.m. onwards na papasok, doon lang po sa assignan. Then, worst case, if walang nag-login na NMP, dalawa sila, walang nag-login parehas, magra-run pa rin naman po yung assigning pero alternately na po siya i-assign ng ating chatbot. So, para pag nag-login sila the following day or later this day, makikita pa rin nila yung mga assigned activities sa kanila. Yun po. Any follow-up questions po? Sana nasagot ko po. Sir Paulo, nasagot ko po ba yung tanong? NCB? Okay po. Any other questions po? Sir, NIS? Sige po. Sir, regarding din sa duplication of yung napupunta po na leads dun sa mga GSM, Tama po. pwede rin po ba na si admin yung mag-assign dun? Pag duplicate po? Oo, sir. 'Di ba may mga na-encounter kasi kami na ganun, sir. Pero kasi Mhm. sir, hindi ko ako sir, hindi ko sure kung may mga login kasi sa GSM namin. So, Mhm. 'di ba sir, usual kasi sa Yana, mga admin talaga yung nagra-run nito. So, Ah, possible ba sir na si admin yung pwedeng mag-assign or si GRM namin, sir? sige po. Ganito po. If mag-go live na po tayo ng chatbot 2.0, dapat wala na po tayong ma-experience na duplicate leads for chatbot kasi nga po yung returning leads na inquiries, magiging activity na lang po siya. Pero to answer yung question niyo po for example sa website, yan, pagtutuloy-tuloy pa rin po yung duplicate leads sa website kasi wala pa pong logic for that. So kung may returning lead sa website, another lead record the same name. Ma-assign lang po siya ni sales admin kung yung account po ni sales admin ay may capability or may access po doon sa module na yon. Kaya ko po nabanggit na GSM, GRM kasi usually po yung mga dealerships natin, ina-assign po yung access rights to those levels po. So it varies po per dealership. Nasagot ko po ba? Yes, sir. Ayun po. Naman po. Thank you po. Ayun, sige po. So kung halimbawa po, gusto niyo pong magka-access si sales admin at napag-alaman niyo pong walang access, pwede po kayong mag-ticket sa Technosoft para po dagdagan yung access. So i-discuss na lang po doon kung yung yung additional access po sa ganitong module will require additional payment kasi magiging enterprise account na ba siya o ganun. I-explain naman po ni Technosoft. Or ang mangyari, if existing kayong account, sharing na lang po para yung isang tao na lang po yung magre-reassign. Pwede naman po ang sharing ng account eh.
Any other questions po? We still have 15 minutes po para sa questions. As well, siguro habang iniisip niyo po yung tanong nyo, tuloy ko lang po itong sa reminders na operating our consistency no sa CMS portal, i-set up niyo po siya na identical doon sa dealer Autolip para maiwasan po yung mga complications sa pagbo-book. And then, again, please communicate with me sa mga changes sa digital NMPs. If there are issues po sa inyong chatbot, yun, communicate nyo po muna sa akin. And then while we are establishing yung proper communication process, tsaka po kami magsisend ng email. Pero sa ngayon, for chatbot related concerns, akin po iba to. So, as of today, meron tayong I think 11 na dealer Facebook pages na affected ng walang chatbot. So, pag na-check ko yung attendance and na-determine ko sino yung mga contact person to communicate pagdating sa Facebook. So, please expect my call or chat para i-ask kayo na i-re-invite si Sprout as an admin para maging active po yung chatbot natin. Isa pa pong reminder, um, linisin po natin yung mga automatic messages sa ating Facebook page. So, we have the chatbot na po. So, kung may chatbot na tayo, dapat wala na po yung mga personalized na messages sa ating Facebook page. Yun po. Sige po, NCB. Sorry po sa maraming tanong. Sige lang po, Pero mas maraming tanong. another question po from us. Meron po kasi kaming naka-automated po na reply po about po sa compliance namin sa data privacy. I-off na rin po ba namin yun? Dahil meron naman po bang compliance tayo dun sa chatbot po? Okay. Pwede ko po, kayo po ba yung nakakausap ko sa Nissan Cabanatuan? Tama po. Yes po, kami po ni Sir William. Sige, hingin ko po yung sample na yun kasi hindi ko siya magpapalabas ng every now and then. Hingin ko po yung sample kung paano magiging epekto sa kung sapat na yung chatbot response. Okay po, sir. Sige Mag-send po po. kami, sir, ng screenshot po after this meeting po. Okay po, thank you. Thank you po. Pero yung mga instances like automated message na lalabas na this is ganito, this is ganyan. So dapat i-refrain po natin yung ganito. Kasi nga po, yung digital NMP na mag-accommodate naman po, lalo na kung multiple accounts, multiple NMPs yung naka-assign, iba-iba. So yun, baka lang din po mag-cause ng miscom sa customer na sa automated message Giancarlo yung agent pero nung nag-submit siya ng form sa ibang agent na assign. So mga ganun. Any other concerns po? Questions? Bali, Sir, additional lang. sige po. Sir, dun sa ilalabas natin na 2.0 na chatbot, kailangan may portal na, di ba? Tama po ba ako, sir, for the chat? Tama po ba? Bali, existing na po yung portal website po yon site. Ang kailangan lang po Okay, mabigay sir. sa inyo, ano din po yun, parang, youtube.com, parang ganun lang po. Bali, ang kailangan nyo lang po ma-receive sa side ko is yung credentials sa pag-login. Noted, sir. Sige. Kaya, important po na nung nag-submit kami ng circular, makapag-email po yung PIC ninyo ng digital NMP list sa akin kasi kailangan ko silang i-provision po sa portal before go live. So, yan. I-email ko naman po kayo yung mga PIC ng dealers kung ano-ano yung mga credentials. Other questions po? Okay po.
Sa iba po, baka may mga questions po. For Nissan Tarlac, I don't know if we have representative for Nissan Tarlac. Meron po ba tayong Facebook page na? If meron na po tayong official Facebook page, ipapacheck ko po yun sa marketing for their approval, and then pag okay sa kanila, pwede na rin po natin installan yun ng chatbot. Ay, excuse po, this is William po from Royce. Yes po, on behalf of Nissan Tarlac, meron na po Facebook page po si Nissan Tarlac. Sige po. Favor na lang din po pa-email or pa-message sa akin ng link. Then forward ko sa marketing. Sige po sir, send po namin kasabay po nung screenshot ng data privacy po later. Sige po. Thank you po. Yes, sir. Okay. So kung wala na pong questions, so end ko na po yung meeting. So sana po na-accomplish po yung attendance and survey form kasi yun po naging reference namin sa pag-send ng materials and recording. So yun. So again, August 6 po yung partial go live, walang service booking. We will announce when will the full go live will happen kasama yung service booking. Then probably we'll conduct another training session for that po. So, yun. Thank you po. Thank you everyone. Thank you po. Thank you.